huwag niyong susubukan. Sinasabi ko na sa inyo, masisira ang buhay ninyo. Madaling pumasok, mahirap lumabas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Magandang araw sa inyong lahat mga idol, long time no see. Sobrang tagal na naman na hindi tayo nagkita-kita at talagang namiss ko yung kausap. Pero bago tayo magsimula mga idol, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang napakagandang araw. Kahit hindi naman talaga maganda ang nangyayari dyan sa Pinas ngayon. Na kabi-kabilang kaguluhan ng nangyayari. Mga politiko natin nag-aaway-away na dapat sila yung nagkakaisa para protektahan tayo, para gabayan tayo, pero wala, sila mismo yung gumagawa ng kaguluhan. At ang masaklap pa niyan, sila pa mismo yung nagkakaroon ng iba't ibang kaso tulad ng kabi-kabilang nakawan. Dahil alam naman natin na sa politika nandyan talaga ang pera mga idol. Pero hindi naman yan ang pag-uusapan natin mga idol. Bago pala tayo magsimula, hayaan nyo munang batiin ko ang mga kapwa ko OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo ngayon na patuloy na nagsisikap at nagtatrabaho para sa kanilang mga pangarap at para sa kanilang mga pamilya. Ang pag-uusapan natin sa bidyong ito mga idol ay tungkol sa gambling relapse. Alam ko mga idol na marami sa atin ang noon pa gustong tumigil sa pagsusugal. Pero paulit-ulit pa rin tayong bumabalik. Kasi nga may tinatawag tayong gambling relapse. Maraming klase ng relapse. Sa lahat ng bisyo may relapse yan. Sa sigarilyo, sa alak, sa droga, sa gambling, lahat yan. Pero ang tututukan natin ngayon, gambling relapse. So ano nga ba yung mga nagtitrigger para muli tayong bumalik? Sobrang hirap talagang makawala mga idol. Tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kailangan mong dumaan muna sa butas ng karayom para makaalis ka sa pagsusugal. At kahit na anong pagsisikap mo, kung mahina talaga ang determinasyon mo na tumigil, babalik at babalik ka kasi nga ito yung kalaban, yung utak mo na mismo mga idol. So, ano nga ba yung mga pagkakataon na mahina tayo at bumabalik tayo sa pagsusugal na nagtitrigger sa atin? Yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito mga idol. Disclaimer lang ha. Lahat ng sasabihin ko sa bidyong ito, galing lang sa experience ko at sa experience na rin ng ibang tao. Kita nyo naman, wala akong script. Lahat lang ng sinasabi ko dito, galing sa totoong buhay, galing sa totoong pangyayari. Hindi gawa-gawa ko lang. So, umpisahan na natin mga idol. Unang-una sa listahan ko mga idol, kapag nakakahawak tayo ng pera, at kailan yung mga pagkakataon na yan. Siyempre, number one, kapag panahon ng sweldo. Kapag nakakatanggap tayo ng pera, nakakahawak tayo ng malaki-laking halaga, pumapasok na naman sa isip natin ang pagsusugal. Gusto na naman natin magsugal. Bakit? Kasi nga, gusto natin bumawi, naaalala natin yung mga talo natin nung nakaraan, baka sakali, mabawi, baka sakali, mapalago. Yan na naman yung mga baka sakali na gusto na naman natin subukan para mabawi. Kasi kapag nakabawi tayo, titigil na tayo, paulit-ulit na pangako sa sarili, pero ang totoo, hindi naman talaga tayo pinapabawi. Kasi nga, hindi ka naman talaga mananalo sa sugal. Sabihin na natin na nagsugal ka ulit. Tapos, nanalo ka ng mga 5 beses, diretso, yan na naman, nagsimula ka na naman sa beginner's luck. 5 beses, sabihin na natin 10 beses, paramihin natin yung panalo mo. Pero pagkatapos ng ilang minuto, babaliktad yan. Alam nyo yan. Pagkatapos ng ilang minuto, babaliktad yan at dire-diretso ang talo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ganyan talaga ang nangyayari sa sugal mga idol. Mananalo ka ng ilang minuto, mananalo ka ng ilang minuto, pagkatapos nun, babaliktad yan, dire-diretso naman ang talo mo hanggang sa matalo yung napanalunan mo, hanggang sa yung puhunan mo, madali, matalo rin pati yung puhunan mo, hanggang sa maglabas ka na ng pera, hanggang sa magbenta ka ng gamit, pwede kaya mangutang ka, etc. etc. So, ganyan ang cycle talaga ng sugal, paulit-ulit yan. Mananalo ka sa simula hanggang sa mabawian ka, hanggang sa tuloy-tuloy na, magkanda, leche-leche ka na naman. So, yung panahon na ginugol mo para makaiwas sa sugal, lahat yun borado na naman. Ang mangyayari, nagsugal ka na naman, sugaral ka na naman ulit.
back to zero ka na naman. Hanggang sa gusto mo na naman tumigil. So, kapag nakakatanggap tayo ng pera, mga idol, kapag nakakahawak tayo ng malaking pera, dyan tayo mag-ingat. Kasi prone na prone tayo dyan. Marupok tayo pagdating sa mga ganyang pagkakataon na may hawak tayong pera. Dahil alam naman natin ang target talaga ng sugal, yung perang pinaghirapan natin. Yung talagang tinatarget nila. Kaya kung may hawak tayong pera, kung mahina kang mag-budget, mahina kang humawak ng pera, ipahawak mo na sa iba kung may mapagkakatiwalaan ka. Hindi kaya kung may bangko ka, ibangko mo na agad para hindi mo magalaw. Ang iwanan mo lang sa'yo yung saktong pang-allowance mo para hindi mo na maisugal. Kasi nga kung hawak-hawak mo lang yung pera, mahinang determinasyon mong talagang tumigil, maisusugal mo na naman yun. Ganon talaga mangyayari doon. So, ganun na lang mga idol, ingat-ingat na lang pag nakakahawak tayo ng pera. Ipahawak na lang sa iba kung di natin kayang hawakan ng maayos. So, pangalawa sa listahan ko mga idol, kapag may problema tayo. Kapag may problema tayo, lagi tayong mag-isa at ayaw natin sabihin sa iba, prone na prone tayo dyan, sigurado yan. Kasi maghahanap tayo ng way out. At kapag ang nakita mong way out ay pagsusugal, back to zero ka na naman, magsusugal ka na naman para lang yung nararamdaman mong bigat sa dibdib mo mabawasan, para lang yung stress sa utak mo mabawasan, sa sugal mo idadaan. So bumalik ka na naman sa pagsusugal. Kaya importante mga idol na kapag may problema tayo, kung mayroon naman tayong taong mapagkakatiwalaan na pwedeng mapagsabihan ng problema para lang mailabas natin kung ano yung nararamdaman natin, gawin natin. Huwag nating sarilinin. Kasi nga, maghahanap ng way out yan mga idol. Kahit anong gawin natin, maghahanap ng way out yan na pwedeng mapaglabasan. Meron yung dinadaan na lang sa init ng ulo. Diyan maraming nagkakaproblema kapag sinasarili mo yung problema, dinadaan sa init ng ulo, yung iba naman dinadaan nga sa sugal. Kaya kung may problema tayo, huwag nating sarilinin. Maghanap tayo ng pwedeng makakausap, ilabas natin kung ano yung nararamdaman natin para mabawasan ng bigat ng dibdib, mabawasan ng stress sa utak, hanggang sa maging normal na naman lahat. Huwag mong sarilinin kasi nga, tulad nga ng sabi ko, kapag naghanap ka ng way out, pwede mong mapaglabasan ng nararamdaman mo at sugal ang napagdiskitahan mo. Sugarol ka na naman ulit. Lahat ng pinaghirapan mo, back to zero na naman yan. Magsisimula ka na naman ulit. Hanggang sa magka-problema ka na naman, hanggang sa ang mangyari, magsusugal ka na naman, paulit-ulit ang cycle niyan. So kung talagang gusto mong tumigil, maging determinado ka, kung may problema ka, maghanap ka ng taong pwede mong mapagsabihan ng problema mo, yung mapagkakatiwalaan mo baka makahanap ka na naman ng chismosa, yung problemang sinabi mo, ikakalat, nako, yari ka dyan. Napakarami pa naman chismosa ngayon. Pangatlo mga idol, pangatlo sa listahan ko, kapag gusto nating magkapera sa mabilis na paraan at naalala natin ang sugal, lalo na kapag yung mga panahon na medyo gipit tayo at wala tayong mapagkuhanan, ang naisip natin sugal kasi nga naaalala natin yung mga panahon, nung mga unang-unang panahon na nakatikim tayo ng malalaking panalo. Halimbawa, naisip mo noon, dati tumaya ako ng 100, pagkatapos naging 10,000, nagawa akong 20,000, halos naging 50,000 pa nga dahil lang sa 100 na tinaya ko, baka mangyari ulit yun. Dahil doon, sinubukan mo magsugal ulit. Pero ang nangyari, yung 1,000 pera mo, o di kaya yung 100 na dapat ibibili mo ng bigas, natalo. Hanggang sa, yan na naman, gusto mong bawiin, nanghiram ka ng pera, talo ulit, hanggang sa, dire-diretso na naman yan, hanggang sa sugarol ka na naman ulit. Yun yung mga pagkakataon na mahina tayo, na pwedeng mag-trigger sa atin para magsugal ulit. Yan yung mga pagkakataon na kailangan nating bantayan mga idol. Marami yan. 3 lang yung sinabi ko, 3 lang. Pero marami talaga ang maaring mag-trigger sa atin. Meron pa nga dyan yung maaring ma-trigger tayo dahil sa mga nakakasama natin. Importante din yan. Dahil sa pakikisama, sinubukan mo magsugal ulit hanggang sa naging sugarol ka na naman ulit. Bumalik ka na naman sa pagsusugal. So maraming dahilan yan. Libo-libo, hindi ilang libo, baka milyon ang ano yan. Kaya sobrang hirap talagang tumigil sa pagsusugal dahil marami ang nagtitrigger para makabalik tayo ulit. Kasi nga itong number 1 na kalaban natin, yung utak natin. Kailangan, kung gusto mong tumigil,
maging determinado ka. Kaya paulit-ulit kong sinasabi mga idol, sa pagpasok sa sugal madali. Kaya lang sa paglabas sobrang hirap. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom, sa maraming pagsubok. Kailangan yung matinding dedikasyon kung talagang gusto mong tumigil. Inom muna ako ng tubig mga idol. Makati na lalamunan ko. Kailangan determinado ka sa pagtigil kung talagang gusto mong tumigil. Hindi yung sinasabi mo lang, pero kapag nakahawak ka na naman ng pera, yan na naman, tira na naman, sugal na naman. Kapag natalo ka, gusto ko nang tumigil. Ganyan madalas ang nangyayari kapag may pera, nakalimutan na naman yung pangako sa sarili na gustong tumigil. Pero kapag natalo, ayan na naman, gusto na naman tumigil. Paulit-ulit na nangyayari. So, wala, kung talagang gusto mong tumigil, maging determinado ka. May pera ka man o wala, titigil at titigil ka. Kaya lang, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Maraming magti-trigger niyan para bumalik ka uli. Kailangan labanan mo lang yung mga yan. Libo-libong dahilan, libo-libong pwedeng mag-trigger sa'yo. Pero kung talagang, sabi nga nila, kung talagang ayaw mo, ayaw mo. Kung talagang gusto mo, maraming paraan. Pero kung ayaw mo, maraming dahilan. Kung gusto mong tumigil, maraming paraan. Pero kung ayaw mong tumigil, marami kang dahilan. Wala. Masisira ka lang dyan. So sa mga hindi pa masyadong nalululong, hanggat maaga, tigilan nyo na para... Kasi sobrang hirap mga idol, lalo na kapag nakaugat ka na. Alam mo na yung ibig kong sabihin, yung sobrang tagal mo nang nagsusugal, nakaugat ka na. Pagkatapos titigil ka. Sobrang hirap na. Kasi nga hinahanap-hanap ng isip mo yan, hinahanap-hanap ng pakiramdam mo. Yung pakiramdam kasi, yung pakiramdam ng nananalo, natatalo, isang factor din yun, isang nagtitrigger din yun. Yung hanggang sa dumating ka na sa addiction. Pagkatapos titigil ka, hahanapin mo yun. Kaya hanggat hindi ka pa masyadong nalululong, tigilan mo na. At sa mga nagbabalak na subukan ng pagsusugal, huwag niyong susubukan. Sinasabi ko na sa inyo, masisira ang buhay ninyo. Madaling pumasok, mahirap lumabas. Kaya huwag nyo lang susubukan. So hanggang dito na lang mga idol. Mag-ingat tayo sa lahat ng pagkakataon kung gusto nating tumigil. Dahil marami ang pwedeng mag-trigger sa atin. Maging maging determinado sa sarili natin kung gusto nating tumigil. Kahit ano man ang mangyari, kung gusto nating tumigil, titigil talaga tayo. So maraming salamat sa panonood mga idols. Lagi niyong tatandaan, sa sugal, walang positive, lahat negative. Maraming salamat mga idol.